Guys, welcome back to my channel, and for today's video, I will share with you kung paano nga ba mag-book ng appointment sa Philippine Statistic Authority or PSA kung kayo ay kukuha ng birth certificate, marriage certificate, CENOMAR at iba pa. At kung bago ka pa lang sa akin channel, don't forget to subscribe and hit the bell notification below. So first guys, you need to type sa inyong browser ang appointment.psa.gov.ph and click enter. Ayan. So i-click niyo lang po itong icon na ito, and after that is scroll down niyo lang po. So yan lang po yung mga steps na kailangan niyo sundin. Okay, and click the book appointment. So take note guys, kung ikaw ay gagamit ng smartphone or ng inyong cellphone, kailangan po ay naka-desktop site yung inyong browser. And then, meron po ditong privacy notice. Ayan. And scroll down nyo lang din po guys and click nyo yung I agree. So, important reminders, minors are not allowed to book an appointment. So, if the requested party is duly authorized representative, the copy of the authorization letter, special power affidavit, and copies of the valid ID must be presented and submitted. And provide complete and correct details for applicant authorized representative. So, this appointment and scheduling system allocates slots on a first come, first served basis. Okay? So, dito din po guys, makikita yung list of valid IDs. So, i-click natin. So, ito guys, yung mga list of IDs. So, you can screenshot para ma-review nyo guys kung meron po ba kayo nitong mga ID ito. So, kung wala is mag-scroll pa po tayo. Ayan. So, you can screenshot po again. At kung wala pa po dito is ayan. Okay. So, next naman is i-click na natin yung next. Okay. So, what is the purpose of your appointment? Yan. Pwede itong sa first time, court, consultation, submission of compliance, delayed registration, mobile application service, birth registration assistance or project or others. So, you need to specify kung ano yun. Pero tayo guys, dito tayo sa get copies of civil registered documents and certifications. Ayan. At meron din ditong requirements for first-time job seeker. Yan. Kailangan nyo ng barangay certificate. Pupunta na kayo dun sa inyong barangay hall. Tapos, ano po yung requirements for first-time job seeker? Tapos, alam na po nila yung gagawin and bibigay na po nila yun sa inyo. And take note guys na applicable lang po ito for the one time. So, isang beses nyo lang siyang gagawin. Okay. So, tayo, hindi tayo first-time job seeker. Yan, magpa-book appointment na tayo. Dito tayo sa Region 4A. Yan, i-click nyo lang po dyan kung anong region kayo. So, kakaunti lang yan dito sa region namin. So, dito po ako sa San Pablo. Nandito yung map. So, kung hindi pa kayo familiar doon sa lugar kung saan nyo pupuntahan nyo, pwede nyo siyang buksan. Yan, again, minors are not allowed to book an appointment. The appointment must be named after the requester who will personally apply. So, kung sino yung personal na mag-a-apply, siya yung pupunta doon. Be at the PSA outlet 30 minutes before. Minor, monitor the encoded email account regularly for any announcement. The document owner, who is also the requester, is required to present a copy of his or her valid ID. An authorized representative is required to present the original and submit a photocopy of the ID of the document owner. So dito guys, kung kayo ay pinapakuha lang ng certificates, kailangan yung kunin yung original at photocopy ng ID nung pagkukunan nyo. Okay, so yun po yung mga amount. Okay, so next naman, scroll natin dito sa baba. Ayan, so meron Tagalog version. Okay, scroll, click next. So dito guys, ay ilalagay nyo na yung information ninyo. Kung sino yung magre-request, pangalan nyo yung ilalagay nyo dito. Okay guys, so kung tapos na po kayo maglagay ng mga information, click nyo lang yung agree and click next. Okay. So, dyan guys ay magsasend ng 6-digit verification code doon sa email address na inilagay nyo. Kaya dapat tama at working yung Gmail na inilagay nyo doon. So, kapag nalagay nyo na yung code, click nyo na yung verify. Yan. So, dito guys, nalabas na yung certificate na
gusto ninyong kunin. So, for example, certificate, ay birth certificate, sa relationship. Ano ba yung relationship nyo doon sa pagkukuha na ninyo? So, kung sarili nyo, so i-click nyo na yung self. So, pangalan nyo yung lalabas. At kung gusto nyo na meron pa kayong kukunin na ibang certificate, so mag-a-add another certificate lang kayo. Pero kung wala na, i-click nyo na yung next. So ako, dahil madami akong kukunin, so mag-a-add another certificate ako. Certificate number 2, dito naman ay birth certificate din, pero dito, kukunin ko yung birth certificate ng aking anak. So, daughter ang ilalagay ko. Okay, so kapag nalagay na at okay naman yung information, pwede nyo na i-click yung next. Pero kung meron pa kayo gustong kunin na another certificate, mag-add ulit kayo. Bago nyo i-click yung next, i-review nyo muna yung inyong mga nilagay nyong information kung tama. So, kung tama naman, ay i-click nyo na yung next. Okay, so ito na yung dates. Kung ano yung prepared dates na gusto ninyo. Okay? So, kung mali yung outlet na nalagay nyo, pwede naman po i-change yung outlet. Pero dito muna tayo sa days. Okay, try na natin yung Friday. And anong oras sa Friday? Mga 12. Tapos, i-click natin yung next. So, ito guys, yung Civil Registration Service Appointment Slip. So, ito yung kailangan ninyong dalhin kapag nagpunta kayo doon sa inyong outlet. So, meron siyang QR code, meron din siya ditong number, book number. Kasi kapag wala po kayo nito, baka hindi kayo papasukin. Pero kung meron naman po kayong picture or screenshot, so maganda din. So, mas maganda kung meron kayong print, meron din kayong screenshot. Okay. So, yun lang naman yun guys. So, meaning naka-book na po ako ng appointment dahil meron akong appointment slip. Yan. So, pagpunta nyo dun guys, mas maganda kung mas maaga kayong pupunta para makapag-fill out kayo ng mga forms na kailangan ninyo. Again, first come, first serve. So, kung nakatulong po itong video sa inyo, please don't forget to subscribe and click the notification below para lagi po kayo updated sa aking videos. So that's all for now guys, and thank you for watching and see you again next time. Goodbye!